Ganito ba yung preno ng motor mo? Ayan. So pag namreno ka, baon na baon. So meron naman siyang brake fluid, puno naman. Wala naman tagas dyan sa kanyang banjo bolt. At wala rin tagas dito sa ibaba, sa kanyang banjo bolt dito at sa kanyang bleeder. Pero walang reaksyon pagka nagpipreno ka. Ayan. So kahit pigayin mo, ayan. Sumasagad siya. In short, wala kang preno sa iyong motor. Ayan, so yun yung gagawin natin mga ludi kung ano yung posibleng sira pagka ganito yung motor mo na bumabaw ng preno at walang pwersa. Ayan, so tirahin natin to. Ayun, good day mga ludi. Mayroon tayong gawa dito na Honda Click 125. So brake system issue, wala siyang preno mga luds. Mga ludi, ayan. So pag namreno ka, wala siyang preno, walang pwersa. So pagka ganito na nating preno na walang pwersa or bumabaon, talagang pag namreno ka walang kagat talaga. So sa pangharapang preno to mga ludi sa Honda Click, sa bandang kanan, ayan, so dito sa bandang kanan, so meron ka namang brake fluid. Halimbawa chinik mo tong kanyang lagayan, so meron ka namang brake fluid, walang tagas sa ating linya, sa ating banjo bolt, at wala ring tagas dito sa ating mga banjo bolt dito sa kanyang bolt na ito at dito sa kanyang bleeder. Wala naman tagas sa kanyang caliper pero wala kang preno. So possible na sira niyan mga ludi ay itong ating brake master. Possible sira yung ating piston, yung rubber nating piston, or yung mismong brake master mismo ang sira. Pero dito sa Honda Click na ito ay na troubleshoot ko na to, ang sira talaga itong master mga ludi. So pinasok ng tubig yung loob ng master, yung ating piston dito sa loob ay kinalawang. So dahil yung piston ng Honda Click 125 mga ludi, yung original, yung piston niya ay bakal, hindi siya aluminum. So kinalawang yung bakal pati yung spring. So tinamaan na yung loob ng ating brake master. So ang gagawin natin ngayon, papalitan natin siya ng buo dito. Ngayon, meron na tayong pamalit dito na buo na replacement. So ngayon ito yung kakabit natin dyan para maayos natin yung ganitong issue ng preno dahil wala siyang preno mga lodi. Ayan. So sa pagpapalit nito mga lodi, kailangan natin baklasin yung fairings dito sa harapan, itong dalawa, para ma-access natin itong nut dito o tornilyo ng brake master na ito. So ngayon tanggalin muna natin yung kanyang fairings. Ayun, so natanggal natin yung kanyang fairings mga lodi dito sa part na ito, yung andito at dito sa harapan. Ayan, so gamit tayo ng basahan, lagay natin dito dahil pag tinanggal natin tong banjo bolt nitong brake master, merong tutulong fluid dyan. So delikado yun sa ating pintura, pwede niyang sunugin yung ating pintura. So ngayon natatanggalin natin dyan itong banjo bolt na ito na 12mm. Itong combi brake, cable ng combi brake mga lodi, dahil ang Honda Click 125 ay combination ng kanyang brake. Pag nagpreno ka dito sa likod ay sumasabay yung ating harapan. So meron siyang tension dito. So hatakin niya to. Hatakin ng cable ito. Ayan. So pag hinatak ng cable yan, nakita nyo. So preno ako. Ayan mga lodi. O yan. So gumagalaw. So pag nagpreno ka sa likod, sumasabay yung ating harapan. Ayan. So tanggalin natin to. Yung cable ng combi brake at the same time yung tornilyo niya dito sa ating handlebar, sa ating manibela. Ayan. So dalawang 8mm, isang 12mm at yung ating cable. So tanggalin ko muna mga lodi. Ayan na mga lodi, so natanggal natin. So tulad ng sinabi ko, yan lang yung tinanggal natin, yung cable ng combi brake, yung ating banjo bolt ng ating preno, at yung tornilyo dito sa ating manibela, yung 8mm dyan. So ito na yung papalitan natin. At kung kita nyo dito sa kanyang sukatan ng brake fluid, so nagkulay brown dahil yan sa tubig mga lodi. So pinasok ng tubig sa loob, so nang contaminate yung dating fluid ng tubig, pati dito sa kanyang loob dito. So nasira yung kanyang piston at tinamaan na rin yung kanyang loob ng brake master. So papalitan natin yan. Meron tayong pamalit dito na replacement mga lodi. So yan, so kabit muna natin. So sa pagkabit mga lodi, iyan lang naman yung kakabit natin. So kabit ko muna. Ayun mga lodi, so nakabit natin lahat yung ating bagong master. Ayan, sa ating banjo bolt, yung ating combi brake cable, yung ating tornilyo rito. So ngayon nalagyan natin ng fluid. Ayan. So, bagong master din to mga lodi. Ayan. Brake fluid. So bago na rin. Ayan. Ayan. So lagyan natin ng brake fluid. Tapos bombahin natin hanggang sa tumigas. Pagka medyo tumigas siya, so bubuksan naman natin sabay dito sa kanyang bleeder mga lodi. Ayan. So pagka nagbubukas tayo rito, kailangan nakadiin. Halimbawa, binumba natin ng 5 times. 1, 2, 3,
4, 5. So wag natin bibitawan, tapos saka natin buksan yung bleeder sa ibaba. So wag nating bibitawan dito sa may lever hanggat di natin na isasara yung kanyang bleeder mga lodi. Ganun lang ang pag-bleed mga lodi. So mahirapan ako mag-video dahil ako lang mag-isa, pero ganun ang gagawin natin. Ayan. So, gawin natin. So paano ba? So ilagay natin sa stand mga lodi yung ating cellphone. Ayan, so i-bleed natin mga lodi. Ayan, so bombahin natin to ng mga hanggang sa medyo maramdaman natin ang tumigas konti or kahit mga 5 to 10 na pindot. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos pigayin natin, huwag natin bibitawan, saka natin buksan yung bleeder sa ilalim. Yan. Habang binubuksan natin itong mga lodi, so huwag natin bibitawan yung brake lever sa harapan or sa itaas. Ayan. So buksan natin. Ayan siya. Tapos sarado natin. Ayan, sarado natin. Ayan. Saka lang natin pwedeng bitawan pag nakasarado na sa ibaba mga lodi. Ayan, so bitawan natin. Tapos bomba ulit. Ayan, bomba ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos buksan natin sila. Hanggang sa lumakas yung labas ng fluid dito sa ating bleeder. Ayan. Sarado natin ulit. Ayan, so sarado natin, tapos bombahin natin ulit. So ganun lang, so paulit-ulit ng ganun mga lodi ang gagawin natin. So sunod-sunod hanggang sa lumakas yung labas ng ating bleeder dito. So ngayon, tutukan na dito sa ating bleeder yung camera. So di ko na videoan sa itaas para makita nyo. So bibilisan ko na lang. Ayan, so okay na mga lodi. So ayos na, so tumigas na. So ganun lang ang proseso yung gagawin natin sa pagbi-bleed para tumigas. So dito, kita nyo, ayan na. So matigas na siya. Ayan. Kung kita nyo dito sa ating kamay, pagka okay na, ayan. Kahit anong piga mo, hindi mo na siya maisasagad. Hindi tulad pagka walang preno, sumasagad siya rito sa ating hawakan. Ayan. So okay na. Ganyan. Pagka wala ng hangin yung ating sistema, so pwede natin takpan yan mga lodi. Ayan. Tapos ibalik natin yung kanyang fairings para matesting natin kung humihinto ba yung gawa natin. Ayan. So kabit natin. Ayun mga lodi, so naibalik natin lahat yung kanyang mga fairings at yung kanyang mga bolt. So ganun lang ang proseso na gagawin natin pagka tayo nagpapalit ng brake master at paano mag-bleed mga lodi. Ayan, so kita nyo naman, ayan na yung preno nya. So lakas na. Kahit di natin test drive yan, sigurado na tayo na malakas na ang preno nito. So antayin na lang natin na may ari ang humatol mga lodi. Ayan, so sana may natutunan kayo sa video natin na ito kung paano magpalit ng brake master ng Honda Click 125 mga lodi. Ayan, so salamat sa panonood mga lodi.